Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Parang sira talaga itong si Padilla at parang kinontra ang kanyang mga ginawa sa Senado. Biruin mo ba naman, naghain siya ng bill hinggil sa anti-dynasty law, pero heto. Nang mabalitaan niyang tatakbo bilang mayor at vice mayor sina Digong at Baste Duterte, natutuwa daw siya sa balitang iyon. Teka. Natutuwa ka? Di ba bawal yan sa pinasa mong batas na anti-dynasty law? Parang ganito yan nagpatupad ka ng isang batas sa iyong bahay na bawal ang magmora, pero ikaw yung panay mora pag nagagalit. Gumawa ka ng batas na ikaw din ang bumabali at hindi sumusunod, so ginagawa mong tanga ang iyong sarili or niloloko mo lang iyong sarili. Anyway, panoorin na muna natin ang balitang ito na kung saan pinatupad niya ang batas na ito. Gitna naman ang tila pasahan lang ng posisyon sa gobyerno. Nagsimula na pong umaksyon si Senador Robin Padilla para putulin ang tila mas lumalaki pang political dynasty sa Pilipinas. Ang buong kwento ihatid sa atin ni Raymond Tinasa. Para simulan ang proseso na tapusin umano ang political dynasties, nagmungkahi si Senator Robin Padilla ng pagbabago sa 1987 Constitution para bigyan ito ng dagdag ng ngipin sa bagay na ito. Kaya inihain ni Padilla ang Resolution of both Houses No. 9 kung saan ipinunto niya na ang term limit sa mga halal na opisyal ay nabigo sa pagpigil sa pagbuo ng mga political dynasties. Dahil dito, iminungkahi ng RBH 9 ang paghigpit sa mga kamag-anak na nais tumakbo sa halalan. Nakapaloob sa RBH 9 na ang pagkandidato o paghawak ng opisina ay pinagbabawal sa mga sumusunod gaya ng kamag-anak ng Pangulo, ikalawang Pangulo, Senador o party list representatives na tatakbo sa pambansang eleksyon. Kamag-anak na nakaupong lokal opisyal na natakbo sa eleksyon sa parehong syudad o probinsya kung saan nahalal ang nakaupo. Kamag-anak na nakaupong lokal opisyal na natakbong party list representative. Kamag-anak ng Pangulo, pangalawang Pangulo o Senador na natakbo sa lokal na halalan sa parehong syudad o probinsya kung saan domiciled ang nasabing opisyal. Kabilang sa relatives o kamag-anak ang asawa o taong may ugnayan hanggang ika-4 na degree of consanguinity or affinity, legitimate o kaya illegitimate, full blood o half blood. Yan mga kabunyog, narinig po natin ang balita at kung ano-ano ang mga nilalaman ng bill ni Padilla hinggil dito sa anti-dynasty law. Malinaw po ang narinig natin na bawal ang mga magkakamag-anak na tumakbo or mga magkakamag-anak na iba-iba ang nasa pwesto sa ating bayan. Matanong kita, Padilla, itong si Digong at Baste, tatakbo bilang mayor at vice mayor ng Davao. Hindi ba sila sakop ng bill na iyong ginawa? Di ba mag-ama iyang dalawa? Yan, Binoy, ang sinasabi ko na parang niloloko mo lang ang sarili mo sa paggawa nitong batas. Para saan ba itong batas mo kung ikaw mismo ay hindi ayon dito? Sayang talaga ng pera ng bayan ang pinapasahod sa iyo. Talagang hindi ka na makakaulit sa susunod na halalan. Anyway, ito panoorin po natin kung papaano si Robin natuwa dahil sa pagtakbo ni Digong at Baste sa Davao. Ay, hindi po ako tumitigil magdasal gabi-gabi. Talagang ang pangarap ko po, lalo na po nung nabasa ko na kakandidato na ng mayor ang ating dating Pangulo, sabi ko siguro ito na ang tutiyak, baka si Baste mag-senador na o si Pulong. Sana po isang Duterte ang makasama ng ating mga kandidato sa Senado. Yan, Padilla, nasaan ba ang utak mo? Bakit ka gumawa ng batas hinggil sa pagbabawal ng mga magkakamag-anak sa politiko? At the same time, hindi ka kontra sa pagtakbo ni Digong at ng kanyang mga anak sa politika. Di ba nakakaloko iyon? Anyway, dapat hindi ka na lang nagpasa ng batas na ito dahil sa anunsyo mo na ito nagmumukhang ka ng tanga. Di ba? Ano pa ba ang aasahan mo sa senador na ito? Dapat nag-artista ka na lang at hindi na pumasok pa sa pagka-senador dahil hindi ka naman dyan bagay. At ito pa, meron pang mga artistang tatakbo bilang mga senador. Hay nako, wag na po natin silang iboto, maawa po kayo sa ating bayan. Ilagay po natin sa Senado ang may alam at may malasakit sa bayan. Hindi itong tulad ni Padilla na may sariling interes at hindi iniisip ang kapakanan ng ating mamamayan. Maiba tayo ng topic. Iwanan ko muna itong si Padilla. Mapunta tayo sa
Dynasty Law, talamak na talaga ang ganitong kalakaran at hindi na rin masukpo itong ganitong gawain. Mga magkakamag-anak ginagawa ng negosyo ang politika. Sana ay dumating ang panahon na pagbigyan din ng pagkakataon ang iba pa na mamuno sa ating bayan at hindi yung puro magkakamag-anak ang nasa pwesto. Tulad ng katwiran nito, wala naman daw problema sa magkakamag-anak na nasa politiko. Do you have any question? Okay, next question please. John, Inquirer.net. So just to categorically confirm, sir, no, you're running for Senate, sir? Because it was not yet... is this for a Senate run, sir? Yes. Okay. Thank you. Okay, Miss Mayen, Philippine Star. Yes, may Sir, are you running as independent? And how would you address yung issue of political dynasty in the Senate? Okay. Yes, I'm running as independent. As a matter of fact, there were a lot of invitation. I don't want to, name those parties with due respect. I was invited to join them. I decided and think about it. And then I realized that I think we had a survey that says I'm better off running as independent. That's a data-driven. So I have to follow that. And that's the preference of the people, data-driven survey. So independent. Now as to the question of dynasty. Yes, we're dynasty in terms of helping people in the media first. We broke the record. We were the first brothers, the Tulfo brothers, the four of us. I'm sorry, modesty aside, we lorded over helping people. And sabay-sabay, kaming magkakapatid. And you know us, T3. So, is that dynasty? No, it's not. We don't have any district. Maybe on the executive level, you can say that, pag nag-gobernador ka or nag-mayor ka, because you have a district. But running for Senate, it's a national office. You cannot have dynasty. It's like saying, kasalanan ba namin kung nagguna na minahal namin ang aming propesyon sa media, na pareho kami ng aming inibig, binigyan ng importansya, parang pamilya ng mga lawyers. Everybody wants to be a lawyer because the daddy was a lawyer, the mom was a lawyer, so everybody called family lawyers. Sometimes a family of doctors, family of, engineers. Because of the influence of a member of the family, we decided to love the profession and respect the profession and value that particular profession. How do you call that a dynasty? It's not our fault. People are supposed to pick. But if you talk about political dynasty, that's another story. Let's put a definition. I think we need to have a longer conversation about it. Some other time, I'll give you the definition. I'll be more broad because we have a limited time. Did I answer the question? Nagpapatawa talaga itong isang Tulfo na ito. Hindi raw dynasty ang pagpasok ng magkakapatid sa Senado. Lokohin mo lilong mo. Ang advice ko sa'yo, manatili ka na lang sa iyong kawanggawa sa iyong programa. Tama na yung nandoon na si Raffy Tulfo. Huwag na kayong pumasok pang dalawa, bigyan naman ng pagkakataon ang iba pang kandidato na mamuno. At hindi itong puro kayo magkakamag-anak. Anyway, ito po yung mga kabunyog ang halimbawa na ginawa ng negosyo ang politika, magkakapatid sa Senado. Nakakasuka talaga. Anyway, sige po mga kabunyog, mabuhay po kayo. Ano po ang masasabi po natin dito sa issue ng anti-dynasty law at sa kabubuhan ni Padilla? May kulanong salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Sa susunod, ang atinang suportahan, Bunyog Party List, nagtataguyod ng katotohanan, lumalaban para sa bayan.